Welcome back again to my YouTube channel. Bale, may ibabalita kaming napakagandang balita. Kasi naalala nyo, nag-interview si Marvin nung, kailan? April 3. April 3, di ba na-vlog po namin yon. Tapos, ayun, di ba nga po nagkwento namin kung ano yung nangyari doon sa kanyang interview. Tapos, sinabi naman niya na naging maganda naman daw yung interview sa kanya. Tapos, feeling daw niya na goods naman daw. Tapos naaalala ko yung mga comments nga po na 90% na hired daw si Marvin kasi na-tour daw. Tapos may nag-comment na hindi daw lahat ganon na porket ni-tour ka, itanggap ka na. So, ayun po, nung interview niya nung araw ng Wednesday, Thursday, kinabukasan, nagme-message pa sa akin si Marvin kasi may pasok siya sa trabaho. Nasa biyahe na siya nun, guys. Bali, sinasabi niya, be, paano pag hindi ako natanggap doon? Be, ganto ganyan, puro ganyan. Tapos sabi ko, di hanap na lang tayo ng iba. Madami pa na mga tayong pwedeng applyan, ganto ganyan. Kung hindi ka matanggap, di move on na lang. Hanap na lang ulit tayo ng panibago. Ganon. Tapos, nga nung nasa trabaho na nga siya, ang nangyari pa nga nun, anong oras nag-email sa'yo? Tanda ko, 8:55 bata yun eh. O, umaga, guys. Kasi may pasok ako nun ng 9. 9 nga. Bago ako pumasok, hindi na ako nag-check ng email. Kasi direct, nag-base na ako, prepare na ako nun eh. Tapos yun. Tapos nag-break si Marvin. Nag-message siya sa akin. Tuwan-tuwa. Nag-break ako ng 2 p.m. 2 p.m. yun, 2 p.m. Tapos, pag-check ko ng email, yun, may offer na sa akin. Oo, may email sa kanya na, tanggap siya. Tapos, yung mga sinabi? Basta sinabi, tanggap nga daw siya kung kailan siya pwede mag-start, ganito, ganyan. Tapos, parang nakalagay na rin doon kung magkano yung per hour niya, ganito. Tapos, inform ko lang sila kung kailan ako, yung mag-start na. Kaya hindi pa ako pwede mag-full-time, di ba? Kaya hindi ko sila mabigyan ng exact date pa noon. Oo, kaya ayaw pa ni Marvin. Siguro ng PGWP. Yeah. Yun. Kaya ayaw pa ni Marvin i-announce kasi hindi pa siya nakakapag-sign ng kontrata. Tapos, ayun nga guys, nung nag-message nga siya sa akin, tuwan-tuwa talaga ako kasi tuwan-tuwa din siya talagang Tapos sabi, may job over na ako, ganyan-ganyan. Tapos, ayun, napakasaya ko. Alam nyo ba, maluha-luha na ako noon. Gawa nga na, syempre, kala namin hindi makakakuha si Marvin ng huwag ka tulala. Hindi makakakuha si Marvin ng trabaho kasi nga hinahanap talaga nila may experience. Kasi yung mga ina-applyan talaga ni Marvin, kailangan ng experience talaga. Tapos kailangan pa ng driver license yung ina-applyan. Kahit ang ganda-ganda na ang LinkedIn mo ba yun? LinkedIn, wala talaga. Ang dami nang in-applyan ni Marvin, ganto ganyan. Tapos, wala talaga, guys. Kaya sabi sa akin ni Marvin noon, be, tulungan mo naman ako maghanap ng trabaho. Kasi nga, talaga, ang hirap talaga eh. Ang dami na niyang, mula January ka nagsisend ng resume, di ba, be? Wala. Tagal. Ang tagal. Kaya, ayun. Tapos, yung time na yun, January, tinutulungan ako ni Sir Luis sa resume ko. Ganito gawin ko, ganyan. Pagandahin. Para attractive sana employer. Si Sir Luis pala guys yung ni-vlog ko last year na kumikita ng milyon kasi madami siyang mga paupahan. Yan, nasa real estate yung business niya. Tapos in-approach niya kami, gawa nga na napanood daw ng kaibigan niya yung vlog ko. Tapos lagi si Sir Luis nagme-message sa amin, parang kinakamusta, ang galing daw namin, ganito, ganyan. Tapos ayun, hanggang sa in-approach din si Marvin, tinulungan siya sa pagpapaganda ng resume niya. Sabi pa nga sa comment nung... Thank you, Sir Luis. Sabi pa nga ni Sir Luis dun sa sa vlog namin, nag-comment siya sa Facebook page na yun nga, na-post ko na gagraduate si Marvin na with honors. Tapos, maganda daw ilagay din niya sa resume ni Marvin. Ilagay din daw, may pandagdag din daw. Kasi lahat ng mga experience ba or parang mga training mo, pinalagay niya Tapos, may nag-comment nga na mga ilan na rin na nag-comment na baka daw pwedeng pahingi ng copy ng resume ni Marvin. Bali, gagawa na lang kami ng ibang vlog para doon. Para malaking tulong din doon sa mga nag-a-apply. Magbablog din kami kung ano yung setup nung
Canadian resume ni Marvin. So, ayun na, balik ulit tayo dun sa ano. So, ayun. Basta, alam nyo ba, nung araw na yun, nagsabay-sabay talaga. Kasi, bukod dun sa offer sa kanya, may iba pa nag-offer na work. Kaya, pero hindi ko na sabihin kung ano yung anong work yon. Basta na ano lang ako kasi, syempre, nadadown na talaga si Marvin nun. Na wala nga daw nagre-reply. Tapos, nagsabay-sabay yung ano, bebe. Nagsabay-sabay yung dumating yung ano. Tapos, ang next pa nun, pag uwi niya, edi, nung araw na yon, tumawag ako sa parents ko, tumawag si Marvin sa parents niya, sinabi namin na ganito, ganyan. Tapos dun sa mga ibang kakilala namin, paunti-unti yung mga nandito, mga tumulong sa amin. Ayun nga, sabi nga nila Tita Remy ay sobrang saya daw nila para kay Marvin. Kasi syempre, di ba? Sa umpisa lang yan, mahirap. Pag tagal-tagal. Pag tagal-tagal kasi inaano nila yun, sa umpisa lang yan, gawa nga ng si Marvin, nag-aaral pa, hindi pa talaga siya makakakuha ng magandang trabaho nga daw, ganyan. Pag nakatapos yan, madali na yan, ganyan. E di yun nga din, parang ako naman, inano ko din yun, na parang oo, pag nakatapos si Marvin, makakakuha to ng magandang trabaho. Kahit to si Marvin, sinasabi, parang niya, pahirapan daw, ganyan, ganyan. Hindi, mahirap naman talaga. Oo. Pero thank you kay Kuya Ronald, kasi si Kuya Ronald, nag-message siya sa akin, nanonood siya ng vlog namin na may hiring nga daw dun sa company nila. Try daw ni Marvin. Biglang interview nga, guys. Tapos, ayun, kino-congrats kami ng mga kakilala namin. O, diba? Makakakuha ng trabaho si Marvin, ganto ganyan. Ano nga lang, syempre, kay Marvin, bago lahat talaga yun. Kahit sabihin mo, mayroon siyang inaral sa school. Pero nung chinek niya, kasi nanonood siya, yung mga sinasabi ko sa inyo, inaaral ni Marvin sa YouTube. Kasi super lawak pala, super lawak pala nung ginagawa talaga nila doon. Yung super lawak? Hindi, parang yung inaral mo sa school. Malayo. Yung parang ito pa lang yung inaral nila, tapos mayroon pa palang mahaba, pababa na yun. Work na iba. Kaya, sabi ni Marvin, parang ano ko nito, ang dami. Para kasi yung isang, yung isang lab parang buong lab namin yun, for the whole semester, parang isang isang project lang nila yung ganun. Ganun pala. Tapos yun nga, nung kahapon nga, inaaral nga namin yung kung pasok ba siya. Pero nakalagay kasi doon, pasok siya sa industrial, babe? Parang. Kasi sana. Yung mga ginagawa, yun, iaralin pa namin. Pero inaano nga nila na skilled kasi yun, yung trabaho ni Marvin kasi sa electrical nga. Nasa department siya ng electrical. Tapos wiring siya, yan, sa mga wire siya, nag-aayos siya ng mga machine na nag-aayos ba ng machine? Nagbi-build sila, guys. Tapos, ayun, yung next, sign na sana siya ng contract next week, no? Hinihintay namin yun next week. Kasi bibigay ko din yung available date. Kasi yun nga. Nagsabi na kasi si Marvin kung kailan, di ba? Nung next week nga nun, sinabi ko yung condition sa PGWP. After ng school, may 2 weeks pa bago ma-receive yung completion letter. Hindi agad daw makapag-start after after ng semester. Mag-intay pa ng 2 weeks. Oo, yun nga, kinabahan nga tayo, no? Tapos, sabi ko mga 3rd week na o 4th week after ng semester ako makapag-work. Tagal na nun, di ba? Oo. Kinabahan nga kami nun, baka kasi mag-back out. Dahil medyo matagal nga bago makapag-start si Marvin. Kasi ngayong araw, 1 month na ngayon eh. Tapos ayun na nga. So nag-message si Marvin. Nag-message siya nung nakasunod na linggo na nagbigay siya nung link nung balik 20 hours na, no. Balik 20 hours na uli ang students sa katapusan ng April. Tapos yung PGWP kasi once na na-receive na ni Marvin yung ano ba yung kailangan ma-receive, mag-i-stop kayo. Transcript? Hindi, completion letter. Ayan. Once na na-receive na nila yung mag-i-stop si Marvin ng work kasi mag-a-apply pa. Sakto naman, wala bang trabaho nun eh. Kaya, ayun. Ay, naisip kasi namin, baka kasi mag-alanganin kapag nag-start na si Marvin ng pagkatapos ng niya, school. Kasi 2 weeks yung niya, bakasyon na, 2 weeks na, no? Bali, 2 weeks na nga siyang pahinga, ngayong pinaka-last day niya ngayon. Tapos, ayun. Akala namin talaga, na sobrang naintindihan nung manager mo, no be?
talagang binasa niya yung link na sinend ni Marvin, tapos parang kumuha siya ng mga ibang sentence na pinaka-highlight. Kung kailan sabi, pag na-receive mo na yung ganito mo pala, pwede ka na mag-start, ganito, ganyan. Nakakatuwa nga kasi ang bait-bait talaga. Tapos, ayun nga, edi parang medyo nakaluwag-luwag na kami sa ano. Parang magaan na sa pakiramdam kasi maintay nga si Marvin. Tapos, ayun, ano din namin na natanggap si Marvin dahil wala naman siyang experience. Tapos, okay din yung sahod kasi hindi naman siya. Kasi may nagtanong sa minimum lang. Basta hindi naman siya ganun kababa, pero wala siya. Pero okay. Pero ang laki din naman na dagdag dun sa sahod mo dati, di ba? At least, okay lang, hindi siya minimum. Kaya sabi namin, kami work, sa ano. Amin nga, kahit sabi ko nga kay Marvin, kahit minimum okay lang basta pasok sa pang-apply natin ng PR. Pero sa ayun nga, happy din kami kung magkano yung offer. Magamit. Gaya ng sabi ni Sir Ronald, sana matanggap ako para magamit yung tinapos, para hindi naman daw sayang. Oo, kasi ang mahal-mahal ng tuition, di ba? Mahal-mahal ng tuition ni Marvin, hindi magagamit. Sayang naman. Tsaka, nagugustuhan na rin naman ni Marvin yung yung pang mga electrical mga inaaral pa lang pero syempre nagsisimula pa lang si Marvin na aral-aralin pa niya yan. Mga 3 buwan, sana medyo na ni Marvin, lahat. Tapos, ayun. Tapos, last week, guys, bali kasi, ayun na nga, iniintindihan na ni Marvin yung, dumating na yung final grade nila, pero yung isa hindi pa dumadating. Di nagpunta na nga si Marvin sa school para mag-ask kung kailan yung pinakadating. Sabi, first week ng May or second week, di ba? Yung sabi ng babae. Oo. Hindi pa sabi rin sa kanya na ganun, first week or second week daw. Tapos yun, hintay ko na lang. Oo, tapos sabi din ng mga kaklase niya, iba-iba, may May 1, may May 3 daw makukuha. Kaya, ayun. Tapos, yun na nga, guys. Nung nakuha natin, nakuha namin yung nakapag-apply na kami ng PGWP, nag-email na si Marvin. Last week ba? This week lang? Hindi last week nga. Nag-email ka dun sa manager. Tapos, Friday nga, yun Pag Friday kasi yung pasok nila, half day lang. Kasi yung, di ba? So, ayun nga, guys, Friday, nag-email lang si Marvin. Tapos, Monday, hindi pa nakakapag-reply yung niya, manager, kasi nagbakasyon pala. Anong araw nakapag-reply sa'yo? Monday na tayo. Monday na ng medyo hapon na. Ito Monday lang. Oo, Monday din hapon na. Medyo kinabahan din kami kasi sabi, baka kasi nga na kasi ang tagal na iniintay si Marvin Kasi halos 2 weeks ba tayo hindi nakapag-update sa kanila? Mga 2 weeks? 2 weeks. Mga 2 weeks. Kasi sabi naman nung manager, update na lang daw siya kung kailan daw makapag-start si Marvin. Yun, nung mga hapon, nag-email na pabalik kay Marvin kasi kakabalik lang pala galing bakasyon kaya hindi nabasa nung Friday. Tapos ayun, tapos sinend na rin kay Marvin yung contract niya this week through email, tapos nag-sign na siya doon. Tapos next week, first day niya na sa Monday, guys. Pero hindi namin alam kung paano ba yung ganap nung kanyang first day. Pero syempre pa siya doon. Tour na lang, tapos turo-turo na lang mga gagawin mo, yung kanyang trabaho. So ayun, sana maging pasok talaga siya sa pag-apply namin ng PR. Pero feeling naman kasi namin, nagtanong-tanong din kami. Kasi nag-a-ask na rin ako sa mga ibang consultant. Kasi yung mga consultant na mga nasa online, Facebook, TikTok, hindi sila nagre-reply. Pati din dun sa mga nagpa-consult kami nagbayad kami ng $100 para mag-consult, ay kaso hindi rin nagre-reply. Kasi baka sobrang dami nila lang kliyente na tatantad na rin sa Messenger. So, kami na lang, nagtsatsaga na lang din kami, si Marvin, nagsa-search, tapos ako naghahanap-hanap din. Yun, yung kaklase ni Marvin, yung kasama namin kahapon na babae sa downtown. Kasi nag-apply lang siya ng DIY na kanya, kaso nga hindi na-approve dahil may parang, yung sa sahod niya? Hindi median wage. May ganyan pala, kasi 20 yung kanya, dapat 25 mahigit ganito. May ganun pala sa mga work pag ma-apply ka ng PR, guys, sa mga ibang skilled. Tapos ayun, hindi nga siya naging okay. Tapos sinend ni Marvin yung pang-industrial. Tapos sabi niya,
pasok naman daw siguro yun kasi nga ganito rin yung mga ginagawa, ganyan-ganyan. Syempre, mas maganda yung siguraduhin. Pero may 1 year pa naman kasi kailangan ng 1 year experience dyan, 1 year experience, bali next year, doon na kami mag-start na kumpletuhin yung mga documents na kailangan pang-apply ng PR. Balak namin kami na lang din yung gagawa kasi yung katrabaho ko doon sa factory, sabi niya sa akin, wag na kayong mag-agent. Kayo ipeperahan lang ng mga ganyan-ganyan, sabi sa akin. Kaya nyo yan kayong gagawa. Kasi ako lang nag-apply ng sarili ko. Si Ate Amy. Kasi nagnani siya dito, papunta dito. Lahat siya ang nag-asikaso. Dami mo nagsabi sa amin na kaya naman daw. Kaya naman daw. Sobrang laki nga maningil ng Ang laki kasi din mahal din Sabi nga ni Ate Mylene, malaking bagay din yung pagdagdag daw ng pambiling car, yung ibabayad mo doon, or pandagdag sa tuition, kung ako'y mag-aaral. Tapos sabi ni Ate Amy, wag na, aralin nyo lang. Kung may tanong kayo, tawag kayo sa IRCC. Ganun yung ginawa ko dati. Hanggang sa i-apply din niya ng PR yung tatlo niyang anak, siya kaasawa, hanggang sa makapunta dito. Siya lang din na nag-asikaso daw. Sabi, madali lang yan, kaya nyo yan. Aralin nyo lang, basahin nyo lang kung ano yung mga kailangang requirements yun. Bali kahapon, sinend rin ni Ate Dina yung mga requirements na hingin sa employer pag naghingi siya ng request para parang suportahan pag-apply ng PR, guys. Ayun. Kaya sana maging okay talaga, pero happy naman kami dahil nga nakakuha na rin ng work si Marvin. So ayun guys, babalitaan na lang namin kayo kung ano na yung setup nung pag-apply namin ng PR. Pa yun. Oo nga. Bali nga, di ba may mga points din ba yun? Ay, hindi. Yung parang, syempre mag-IELTS pa. Madami namang pathway na Hindi lang EE. Marami pang iba. Kasi nga may nakita nga si Marvin, baka nga pasok din yung sa work ko Kasi mostly yung ibang mga agency, in-offer lang mga express entry. Oo, yun nga. Easy lang ata hindi ko alam. Kasi nung nagtanong kami ng consultant, ang mga ino-offer nila lagi yung sa points. Puro yun. Oo, ay kaso sa points nga, malaki yung points dito sa Ontario. Kaya nag-aalanganin kami na iyon ang gamitin. Pero may iba namang iyon ang ginamit. Pero ang kasi talaga kailangan matataas din yung mga yung mga background, ang experience, saka yung IELTS mo or CELPIP, tapos yung WESPA na parang yung aral natin sa Pilipinas. May isa daw mas maganda instead na WESPA, yung ICAS ba yun? Mas mataas yung points. Oo. Yung points para dun sa inaral namin sa Pilipinas, parang papasok. Kaya ayun, inaano ko rin. Kasi may napinanood nga akong vlogger na yun ang ginamit nila yung sa CRS, yung points. Tapos biglang ayun. Sinabi nga nila, balak nilang mag-aral pa ng French kasi 50 points daw yun. Yung points kasi dito, 500 plus ata or 500. Kaya pumasok. After 2 years niya, mula kasi nung dumating siya, nakakuha na siya ng skilled. Tapos 2 years pagka-graduate nung mister niya, naging PR sila. Yun, ang swerte sana all. Hindi swerte yun, hindi. Talagang yun. Ay kasi nila, pinag-aralan daw kasi talaga nila before sila dumating dito na dapat ganito trabaho ko. Sila, hindi sila swerte. Yun, oo nga. Dahil pinag-aralan kasi talaga nila, syempre may mga ibang pumupunta dito na tulad namin na biglaan talaga, hindi talaga namin inaral. Pero at least, di ba, nagagawa-gawa na natin paunti-unti. Kasi, yung pag-apply ng tourist visa nila, mama, balak namin sana mag-consultant, namahalan din kami. Naagawa naman ni si Marvin taga-gawa-gawa, tapos ako search ako kung ano pa yung mga kailangang documents. Naghahanap ako dun sa mga group na mga nagdi-DIY. Tapos ayun, sa awa naman ng Diyos na approve. Tapos yung PG oo, medyo matagal. Hindi ko kasi nasama yung home ties nun. Oo. Kasi nag-follow up si Marvin. Pinasok niya yung home ties nila mama. Tapos, approve ba kinabukasan agad? Nung nag-follow up ka, oo. Basta, approve na. Basta nung nag-follow up si Marvin, mga ilang araw lang na-approve na sila mama. Following week? Parang the following week week ba? Nag-antay pa ba? Ewan ko, parang gano'n. Kasi parang nung magma 1 month or 1 month, saka kami nag-follow up. Kasi sabi ko kay Marvin, kompleto ba lahat? Sabi ko kung nalagay mo yung home ties, kaso hindi kulang.
Parang kulang. Oo, ganun. Kaya ayun, nahabol naman namin ni Marvin, kaya na-approve na sa awa ng Diyos. Tapos yun nga, PGWP namin, dapat magko-consultant din kami. Tapos sabi nga sa amin nung mga kakilala namin na nag-apply na madali lang daw. Kung need daw namin ng parang magga-guide, tulungan daw kami. So, nung nag-apply na si Marvin, yun, message ako sa kanila, ganto si Marvin, din nagme-message din sa kakilala niya. Tsaka pag single ka, madali lang. Mas madali yung sa single. Student tsaka may spouse. Meron naman sa sa YouTube, may babae doon nag-explain eh. Oo, pero gagawa din kami. Gagawa din. Lahat kung anong kailangan mo, ganun. Gagawa ka lang ng letter of intent lang. Meron naman sa mga group makikita mo, di ba? Oo, kasi doon lang din ako. Share din naman yung iba, hindi naman madamon na. Oo, may mga nagpo-post din sa mga group. Doon lang din ako naghanap tapos sinend ko kay Marvin yung sample nung kung bakit ka mag-a-apply ng PGWP, bakit ka bibigyan ng 3 years na extension. Tapos sinendan din ako ng dati kong katrabaho para may guide nga kami kung paano yung gagawin. Oo. Guide lang. Instead of magbayad kayo ng Ang laki kasi talaga. Mahal din kasi. Kaya ang laking tulong. $1,000 pa, 500. Parang nasa 1,000 plus. Pag dalawa ata mga 2K, 1,500 nga gano'n. Laking pera din, di ba guys? Laki rin mababawas. Kaya ayun, nag-apply na lang kaming PGWP. Ganon din sa mga klase ni Marvin, nakakatuwa nga, nagtutulungan sila eh. Para mga single naman yung mga single applicant. Tulong-tulong sila, sama-sama sila nag-a-apply sila ng PGWP. Kesa nga naman magbayad pa ng consultant, ang laking bagay din yun sa pang araw-araw mo eh. 'Di ba? Kaya ayun. Tsaka sa search kayo sa YouTube, meron din, madami naman doon. Oo, doon. Same lang din naman kung ano nangyari last year, ganoon din naman nangyari ngayon. YouTube lang 'yan. Kaya yung pang-apply ng PR, yun na lang din hindi namin ni Marvin para hindi na rin kami mag-consultant. Oo, kasi parang limited lang yung offer na ibang consultant eh. Kaya yun. Hindi naman namin sure kung may alam silang iba, pero yun na kasi ino-offer, hindi naman sila nagsasuggest ng ibang ibang pathway. Madami naman palang pathway na Ayun nga, nung inopen ni Marvin yung link, ang daming lumabas, di ba be? Kaya sabi ni Marvin, ang daming palang ganito ganyan, no? Sabi nga, Yan na ba sa mga nagkatuwing Basta next week, start na si Marvin ng kanyang first day sa trabaho. I-update na lang din namin kayo sa Monday, di ba? Oo, kasi Friday ngayon guys. Ngayon lang namin naisipan i-share sa inyo yung kasi medyo na-busy nung mga nakaraan, talagang pagod. So, ayun. Ano nga ba nangyari nun? Last week nga. Ayun, di ba, pag-apply ko ng PGWP. Pag-apply ko na, in-email ko ba na nag-apply na ako? Yeah, nag-apply ka na, dumating na. Kung kailangan niya ng completion letter ko, tsaka transcript. Kasi idaling ko lang daw sa Monday. Dadalhin mo? Okay. Pati yung temporary na work permit, madaling ko dun sa... So, ayun. Kaya, maaga nga din aalis si Marvin kasi syempre, first day. First day niya. So, mag-bike na lang dun. Malapit lang kasi. Yun ang kagandahan, guys. Super lapit. Super lapit ng trabaho ni Marvin dito sa bahay. Mas malapit siya. Kung ako, nalalapitan na ako sa trabaho ko, mas malapit yung kanya. Hindi na siya magbibiyahe ng super layo. Di ba nga dun sa dati. Dami nga sakay. Oo, yung putol-putol. Kasi parang medyo, yun eh. Hindi, di 24 tulad minutes. pag magbabike ka. 24 minutes lang. Pwede naman. Pwede tayong bumili ng bike second hand. Summer lang, pero pag winter ng lamig. Yun, pag winter. Malay mo, may car na tayo. Kapag summer pala, pwede bike lang ng bike lagi. Hanggang fall naman eh. Hanggang fall. Spring, pwede ka na. Spring hanggang fall. Pwedeng ganun. Tapos winter, na lang. Bus-bus na lang ulit ako. Ganun. Uber. Wow, Uber. Ganda nga lapit guys. Kasi syempre, maninibago si Marvin yan dahil nga medyo malayo. Malayo pala talaga yung trabaho niya sa part-time. Ayun. Oo, pero at least ang sobrang laking tulong din ng part-time ni Marvin sa amin kasi nakadagdag yun sa ipon namin. Dinagdagan ng manager ko yun, ang oras ko eh. Nung nag-start ng full-time, pwede mag-full-time ang student nung January. Tapos nilibigyan ako last year ng parang pang full-time na working hours nung bakasyon, pag naka-break. Semester break ako. Trading week. Yun nga. Kaya ang laking tulong din sa amin yun na pandagdag nga dun sa tuition. Kasi magkano din naman yung ni Marvin sinasahod dun pag 2 days. Bali 16 hours si Marvin dun.
Kasi dati sa dating work, 5 hours, a week lang yun. 5 hours, 6 hours. Hindi, 12 hours talaga yan, 12 hours. Minsan nababawasan. Nabago yung ano ko, schedule. 5 na lang. Oo, yun. Kaya naghanap kami ng work talaga ni Marvin. Kasi syempre, yung 5 hours na yun, hindi talaga kaya. Kaya yun, buti na lang doon talaga sa Tim Hortons. Tapos 1 year na si Marvin ngayong May eh. Oo nga, no, bilis. 1 year na siya, kalain mo. 1 year. Oo, May yun. Spring yun eh. Oo, makakatapusan ng spring. Doon siya nag-start sa Tim Hortons. Kaya ang laking bagay din nung Tim Hortons talaga nung panahong nag-aaral si Marvin. Ang ano nga lang talaga, malayo talaga. Tapos yung baker kasi pasok din talaga yun sa ano, saan nga yun? Sa tier, no? Saka skilled, oo. Kaso, ayun nga, mas maganda kasi kung magagamit talaga ni Marvin yung tinapos niya. Kasi sayang naman talaga yung tuition. Ang laking bagay din kasi no tuition na yun, tas hindi magagamit. 'Di ba? So, ayun. Tapos may nag-message sa amin na aralin namin kung paano maging lisensyado dito si Marvin. Kasi dun sa Albertata may nag-comment, parang sa ano din siya, engineering, pero technology ata siya. Nag-start daw siya noon, akala daw niya ilang taon pa bago makapag-license siya. Yung pala, parang wala pang 1 year, pwede na siya mag-lisensya. Kaya sabi niya, tingnan daw namin dito sa Ontario. Na-check na naman namin, medyo matagal pa guys. Pero malay nyo, dumating din yung time. So, ayun lang, tatapusin na namin tong vlog namin. Gusto lang namin i-share sa inyo yung magandang balita talaga na para kay Marvin. Madaming achievements yung asawa ko ngayon. Kasi graduating, magbe-birthday pa yan, 30 years old. 25. Magte-30 na si Marvin, guys. Tapos, honor student pa si Marvin, tas bagong work. Bali, 4 yung isa-celebrate namin sa June. Dadating pa sila mama. Dadating pa sila mama. Ayun, madami kaming blessing ngayong taon, kaya madami kaming pinapasalamat talaga kay Lord. Tapos bukas wala kaming pasok, Sabado, sisimba kami. Ayun, di ba? Oo, kasi medyo mga nakaraan talagang busy. Tagal natin hindi nagsisimba ba rin? Oo nga, mahal na araw nagsimba din tayo. So, ayun guys, paalam na ako. Maraming salamat po talaga sa pagsuporta sa amin. Kasi ito talaga yung mga hinihintay nila na magka-work si Marvin. Tapos nung nakita na lang honor student si Marvin, next na daw yan yung work ni Marvin. So, ito na nga po yung hinihintay nyo na work ni Marvin. Mag-i-start na siya. Kaya super thank you po talaga. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Tapos yung mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na rin po kayo. Thank you. Tapos meron po akong Facebook page na Crystal in Canada at TikTok account na Crystal Herrera. Yun lang po. Bye-bye. Thank you. Magpaalam ka na. Mag-thank you ka na kasi alam ko madaming nag-aabang kay Marvin. Kay Sir Luis nga. Kay Sir Luis. Kay Ronald. Uy, mga nakatulong sa atin sa ano. Sobrang dami naman nila eh. Sino ba ba? Yung kinadiin na, sino ba ba? Ang dami naman sa studio. Oo. Siyempre yung mga tumulong din kami sa amin last year. Sila Tita Remy, sila Tita Rhea, sila Kuya Chris, mga gumabay sa amin. Sila Tita Regina, Ate Giselle. Diba? Yan mga di namin makakalimutan talaga. Konti na lang, ate, kuya, tito, tita. Dami naman. Oo, unti-unti. Kasi alam naman nila talaga sa ano, magiging okay din daw kami. Dadating din. Yan lang. Thank you, bye-bye.